Ako si Axel, isang policeman at single dad. Iniwan ako ng misis ko sa kadahilan ng mas pinili niyang kumabit. Hindi ko akalaing makakatagpo pa ako ng babaeng mamahalin ko at muling bubuhay sa lantang puso ko. Ngunit hindi ko akalain na siya pala'y kapatid ng pinalit sa akin ng dating asawa ko. Tunghayan ninyo ang kwento ng buhay namin ni Daisy. At ito ang love story namin. Lutas ang kaso! Isang shot para kay Sir Axel! Sigaw ng isa na kasamahang pulis. Itinaas ng lahat ng mga naroon sa table ang kanya-kanyang shot glass. Ininom nila ang inumin bago sabay-sabay na natawa. Nalutasan naman nila ang bagong kaso. Nahuli ang kriminal at naikulong. Nabigyan din ng hustisya ang naagrabyado. Akalain niyo yun mga pare. Nagagawang ipaglaban ni Axel ang mga naapi pero sariling asawa hindi. Sabi ng kaibigan at natawa. Sanay na doon si Axel at hindi na bago sa kanya ang sinasabi ng mga kasama. Grabe ka naman pare. Sabi ng isa. Ngumisi lang siya at ininom ang alak na nasa baso. Yun ang gusto niya kaya hinayaan ko. Sagot niya na may pait. Naroon pa rin ang sakit na ginawa ng kanyang dating asawa. Paano ng anak niyo? Tanong ng isa pa niyang kaibigan. Nasa akin. Simpleng sagot niya bago binuksan ang beer na nasa bote at diretsong ininom. Siya si Axel, isang tapat at magaling na pulis. Siya'y isang single dad at hiwalay sa kanyang asawa dahil sumama ito sa isang politiko na mayaman. Matinong pulis si Axel at magaling makipaglaban na siyang hinahangaan ng mga kasamahan niya at siya rin nagpapatumba sa mga kalaban. Hindi na ipinaglaban ni Axel ang kanyang pag-ibig sa dating asawa dahil gusto rin naman itong sumama sa politikong mayaman. Naniniwala ako, hindi mo na kailangang ipaglaban ng isang taong hindi ka na mahal at may pinili ng iba. Naiiling niyang sabi sa mga kasama. Para kang naghahanap ng isda sa disyerto, kahit anong pilit mong makahanap ay walang mangyayari. At ganoon ang buhay pag-ibig niya sa dating asawa. Hindi nila namalayan ang oras, 12:00 na pala at pare-pareho na silang lasing. At dahil walang matino para makapagmaneho, ay nagtungo sila sa pinakamalapit na hotel, halos katapat lang ng bar. Good evening and morning! Nakangiting bungad ang isang babae. Napakon tingin ni Axel sa dalaga. Kahit pa nagsasalita na ang katabi nitong lalaki at may kung ano-anong sinasabi sa kanila. We need rooms. Medyo hirap na sabi ng kaibigan niya. Kumuha sila ng tigi-isang kwarto at nag-check-in. Samantalang kanina pa napapansin ni Daisy na para bang may nakatingin sa kanya. Kaya ibinaling niyang tingin sa taong iyon at tama nga siya. Dahil nakatitig sa kanyang isang lalaki na kasama ng mga kalalakihang may tama na ng alak. Natigilan siya at napatitig din sa lalaki. Mapupungay ang mga mata nito marahil ay dala ng alak. Kung swerte nga naman sa shift ko, target unlock tuloy ako. Matangkad, may magandang pangangatawan, medyo moreno at may gwapong mukha. Higit sa lahat, makalaglag panty. Mahinang bulong ni Daisy sa sarili na halos hindi na maalis ang titig sa lalaking nakakuha ng kanyang atensyon. Tumikim siya at sinamahan ng isa sa kasamahan na ihatid sa mga magiging kwarto ng mga nag-check-in. Siya ang nasa huli, samantalang yung lalaki na nahuli niya nakatitig sa kanya kanina ay nasa unahan niya habang nakasunod sa mga kasama nito. Nang makarating sa 3rd floor ng hotel, ay huminto sila sa tapat ng mga kwarto. Nagsipasukan kanya-kanya ang mga kalalakihan. Napatingin siya sa lalaking nasa unahan niya na makita bahagya itong nakahilig sa hamba ng pintuan. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Hindi sumagot ng lalaki. Napabuntong hininga na lang siya nang hindi ito gumagalaw. Hinayaan na lang muna niyang isa niyang kasama na umasikaso sa iba pang nag-check-in at siya nang umasikaso sa lalaking nasa harapan niya. Gamit ang keycard ay binuksan niya ang pinto at inalalayan ng lalaki makapasok sa loob. Nang makapasok sila, ay kusang sumara ang pinto. Napabuntong hininga siya at itinulak pahigaan lalaki sa kama. Naging instant babysitter pa ako. Sabi ni Daisy matapos itong mahiga sa kama bago kumuha ng bimpo at palanggana na may maligamgam na tubig
Paano ba naman kasi ay sumuka ito kung kailan nakapasok na sila sa loob? Habang pinupunasan ng mukha nito, ay hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapo nitong mukha. Ewan ko ba bakit ko to ginagawa, pero in fairness, mas gwapo pa sa ex kung manloloko. Nakangiting sabi ni Daisy at bahagyang pinisil ang pisngi ng binata. Mahina siya natawa sa ginawa. Ipinagpatuloy niyang pagpupunas dito. Kailangan din niya itong palitan ng damit dahil nabasa ang suot itong white polo. Magkakasala pa yata ako. Patawarin mo po ako. Pikit ang isang mata niyang unti-unting tinatanggal sa pagkakabutones ang suot itong polo. At nang matapos sa pagdurusa, ay napamulat na lamang siya ng mga mata nang tumambad sa kanya ang 8 nitong pandesal sa tiyan. Napakagatlabi siya para pigilan ng sariling hawakan ito. Pinunasan na lamang niya ang katawan nito at paminsan-minsang umiiwas ang tingin. Lakas na makatukso. Sisi niya habang nakatingin sa katawan ng lalaki. Nang matapos ay saka siya nagpunta ng banyo para ibalik ang ginamit at saka humarap sa salamin. Medyo haggard na pero maganda pa rin naman. Sabi ni Daisy at ngumisi. Inilugay niya ang buhok at kinagat-kagat ang labi para mawala ang pamumutla nito. Natanggal na kasi ang lipstick niya. Pagbukas niya ng pinto ay muli niyang nilapitan ng lalaki. O siya pogi, alis na ako. Paalam niya. Tumalikod na siya at akmang aalis nang maramdaman niyang may humawak sa pulsuhan niya at hinila siya dahilan para mapaharap sa pwesto ng lalaki at matumba siya padagan sa katawan nito. Aray! Reklamo niya nang tumama ang baba nga sa tiyan nito. Nanlaki ang mata niya at napating sa mukha ng binata, mulat na mulat ang mga mata nito at namumungay. Impit siyang napatili nang pagbaligtarin nito ang posisyon nila. Napunta siya sa ilalim at ngayon ay nasa ibaba na niya ang binata at mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanya, sa labi niya. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong niya. Sisigaw ako, sige ka. Banta pa niya para sana pakawala na siya nito. Let's see what I can do, sabi nito. Napapikit na lang si Daisy at pikit matang nanalangin. Kung sa kanya ko lang din may isusuko, go lang po, at na rin naman ako magkaanak. Mahina niyang usal na halos mapasampal siya sa sarili na mapagtanto ang sinabi. Mali! Tulong pala! Huwag po! Bawi niya. Rinig niya mahinang pagtawa ng lalaking nasa ibabaw niya. Magkadikit na ang katawan nila at ramdam niya ang matigas na bagay na nasa pagitan ng hita nito na dumidikit sa puso niya. Hindi naman lasing si Daisy, ngunit para bang sa pamamagitan ng mapupungay nitong mga mata at pagdikit ng katawan niya, ay tuluyan na siya nalasing at unti-unting natutokso ng makabundong bagay. Hindi niya magawang gumalaw na maramdaman ang labi ng binata na ngayon nakadikit na sa labi niya. Ilang saglit lang ay bahagya nitong kinagat ang labi niya dahil parang ikasinghap niya sa pagkabigla at kinuha nito ang pagkakataong yon para ipasok ang dila sa bibig niya. Mahinang napadaing si Daisy dahil sa ginawa nito. Pumasok sa isip niya ang dahilan ng ex niya bakit siya nito iniwan at niloko. Hindi niya magawang isuko o ibigay dito ang gusto nitong pakikipagtalik. Hindi niya alam ngunit hindi niya makita ang sariling ibinibigay ang bagay na gusto nito kasama ang dating kasintahan. Napakapit siya sa lalaki at tinugon ang halik nito. Pinantayan niyang ginagawa sa kanya ng lalaki. Nakipag-espadahan siya ng dila at sinabayan ng paghalik nito hanggang sa bumaba ito sa kanyang leeg at bahagyang kagatin yun. Mahinang sabi ni Daisy. Malapit naman ang mag-1 at out na niya. Sana hindi siya hanapin. Ang kamay ng lalaki ay naglalakbay sa kanyang katawan. Ani mong may hinahanap. Ang isa nitong kamay ay ekspertong tinanggal ang hook ng kanyang bra at pinasok sa loob ng blouse niya ang kamay nito at bahagyang pinisil ang isa niyang hinaharap. Habang ang isa nitong kamay ay bahagyang itinaas ang suot niyang pencil skirt at pinunit ang suot niyang underwear na ikinasinghap niya. Mahinang halinghing niya habang masumihigpit ang kapit nito sa braso ng lalaki, lalo na nang haplusin nito ang kanyang perlas. Teka, ang bilis mo naman. Pagpapahinto niya, ngunit baliwala ni Axel. I hate slow. Bakit pa bababagalin ko? Pwede namang bilisan. Nakangising tugon ni Axel kay Daisy.
Isusuko ko na ba? Pero bakit ganito? Bakit hinahayaan ko lalaking ito na gawin ng ganitong bagay sa akin? Kanina ko lang ito nakita ngunit pumigay agad ako. Ani mo lasing na lasing at wala sa tamang pag-iisip. Sabi ni Daisy sa kanyang isip bago tuluyang magparaya sa lalaking hindi niya pa lubusang kilala. Hanggang sa namalaya na lamang ni Daisy na umiiyak na siya dahil sa kakaibang kirot at sakit na hatid ng bagay na nasa pagitan ng hita ng lalaki. Para bang may pinupunit ito sa loob. Hey, magiging maayos din. Barito ng boses na sabi nito na medyo paos. Napatango naman siya. Hindi ko alam ba't ako pumayag. Iyak niya. Ngumiti naman ang lalaki at unti-unting gumalaw sa ibabaw niya. Sa una ay masakit, ngunit kalaunan ay napapalitan na ito ng sarap. Sana lang ay hindi niya ito pagsisihan pagkatapos ito. Kinaumagahan, nagising si Daisy dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang pisngi. Iminulat niya mga mata niya at nang bahagya siyang gumalaw ay gusto niyang maiyak. Dahil buong katawan niyang masakit, lalo ng pagitan ng kanyang hita. Pare siyang binugbog o sinagasaan sa sobrang sakit. At nang maalala ang nangyari kanina madaling araw, ay namumulang pisngin tumingin siya sa katabi. Mahimbing na natutulog ang lalaki habang nakaharap sa kanya. Payapang-payapa ang mukha nito, animong walang kahalayang ginawa sa kanya kagabi. Mas pogi ka pala sa umaga. Mahinang bulong niya. Ngunit ang mag-sink in ang lahat sa kanya, ay nasampal na lang niya na malakas ang sariling pisngi. Kay hirap ay mabilis niyang isinuot ang hinubad nitong uniform niya sa hotel para makaalis. Natigilan siya dahil tabi ng heels niya ay naroon ang pinagubara na pantalon ng lalaki. Pinulot niya nahulog na pitaka nito at binuksan. Nang may makitang ID ay kinuha niya ito at tinignan ng pangalan. Axel Fernandez. Basa niya. Tinignan pa nito ang ibang detalye at napag-alaman niyang isa itong pulis at 30 years old na. At nang makita niya ang status nito, ay natutop na lang niya ang sariling bibig bago naglandas ang sariling luha. Married. Basa niya sa nakasulat sa baba ng status nito. Mabilis niyang ibinaba ang hawak at tumakbo palabas ng hotel room at palayo sa lalaking pinagbigyan niya ng pinakamahalaga at iniingatan niya sa parte niya bilang isang babae. Sa isang desisyong ginawa niya ay napakalaki ng kasalanang nagawa niya. May asawa na lalaki at may nangyari sa kanila. Paano ng pamilya nito? Ni minsan hindi ko pinangarap na maging kabit. Anong katangahan to nagawa mo, Daisy? Kastigo niya sa sarili halos sa bunutan. Nang makalabas sa hotel, ay mabilis niyang nagpara ng taxi at nagpahatid sa kondo niya. Natatakot siyang maabutan siya ng lalaki. Paano kung magalit ito sa kanya? Sinamantala niya nangyari habang lasing ito, dapat hindi siya bumigay. Kinagabihan, nagpadala siya ng email sa manager nila na may lamang resignation letter. Hahanap na lang siguro siya ng ibang trabaho. Gusto naman niya ng iba. Pero ang totoo ay natatakot lang siya. Sa kabilang banda, nang magising si Axel, ay mag-isa na lang siya sa kwarto. Agad niyang hinanap ang damit at nagbihis. Nakita niya ang pitaka sa floor at nalaglag ang ID niya. Napakunutan noon niya at hindi na ito pinansin matapos ibalik sa loob ng pitaka. Mabilis siya lumabas ng kwarto at nagtungo sa first floor. Mapit siya sa desk ng mga crew. Bari ko bang itanong ang pangalan ng taong sumama sa amin kagabi para ihatid kami sa room? Seryosong tanong niya. Sir, ako po yung kasama niyo. Ang pangalan ko po ay... Pinutol niyang malanding pagsasalita ng babae. Not you, yung isa. Sansala niya na lihim na ikinasamangot ng babae. Her name is Daisy. Walang prenong sagot ito. May I know where she lives or she's here? Sunod-sunod niyang tanong. Nagtataka man ang kaharap niya ay sumagot pa rin. Wala po siya dito, sir, at hindi po namin pwedeng sabihin ng mga pang-personal. Sabi ng crew at ngumiti sa kanya. Masama ang timpla ng mukha nang umalis siya sa hotel matapos magbayad. What the heck? Saan kita hanaping babae ka? Inis niyang tanong sa sarili na makapasok sa loob ng sariling sasakyan. Nahampas na lang niya ang manibela dahil sa itis. Di ako titigil hanggat hindi kita nahanap. I swear, magkikita ulit tayo. Sabi niya sa sarili bago nagmaneho paalis sa lugar na yon. Ilang araw ang lumipas at muling bumalik si Axel at nag-check-in sa hotel.
Ngunit walang umasikaso o lumapit sa kanya ng babaeng kapareho ng hinahanap niya. Nang umuwi siya sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang 3 taong gulang na anak na mahimbing nang natutulog sa malapad na sofa habang nakabantay ang yaya nito. "You can now rest for a while, Manang," sabi niya. Tumango naman ito at gumiti bago umalis sa harap niya. Lumapit siya sa anak at hinaplos ang buhok nito. Mukhang dahil sa ginawa nito ay naalimpungatan ng anak. "Daddy," patanong na sabi nito at bahagyang kinusot ang mga mata. "Dad!" sigaw nito at dinamba siya ng yakap. Ngumiti siya at niyakap pabalik ang anak bago ito kinarga. "How are you, kiddo?" tanong niya sa anak. Napadalas ang labas niya dahil sa trabaho at gabi na lang siya nakakauwi. "I'm good, Dad. I miss you and Mom." Malungkot na sabi nito. Ginulo niya ang buhok ng anak. "You know ang tungkol sa mom mo, right?" tanong niya, tumango naman ang bata. "Sorry, baby. Busy lang si Daddy this past few days. But now, babawi na ako." sabi niya. Ngumiti naman ang anak at tuwan-tuwa. "Thanks, Dad!" sabi ng anak sa kanya. Ngumiti lang siya at tumango. Nang gabi na ay hindi magawang makatulog ni Axel. Iniisip niya nangyari sa pagitan nila ng dalagang naka one night stand niya. Memoryado niya mukha nito at pangalan lang ang alam niya dito. Bukod doon ay wala na. Hindi siya makakuha ng impormasyon sa pinagtatrabahuhan nito. Nalaman din niya na nag-resign na ito pagkatapos ng gabing may nangyari sa kanila. Sa isiping wala siyang magawa para mahanap ito, ay hindi siya natutuwa. Pwede niyang bayaran ang crew ng hotel para mapain at makuha ang gusto niya pero hindi niya ginawa. Maybe hahanap na lang siya ng ibang paraan. "You're making me insane, woman. Saan lupalop pa ng Pilipinas kita mahanap?" sabi niya at ipinikit ang mga mata. Kahit sa pagtulog ay lumitaw ang maganda nitong mukha habang nakatingin sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi ito nahahanap. Pakiramdam niya ay mababaliw siya. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan nilang magtuos. "Ano ba kasi nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka?" Bungad ng kaibigan niya na makapasok ito sa loob ng kondo niya. Lumipas na 1 linggo na mangyari yun. At heto siya, nakakulong lang sa loob ng kondo niya at minsang lalabas kung may bibilhin. "Something happened," sabi niya at sumandal sa sofa ng kanyang kinauupuan. "Then, tell me what happened," sabi ng kaibigan. Ang pangalan nito ay Cherry. "It's a long story," tabad niya sabi bago napayuko. "Then make it short. Stop it and tell me na." Inisasabi ng kaibigan niya. "I'm worried about you. Nag-resign ka? For what? We both know na gustong-gusto mong trabahong yun," sabi ng kaibigan niya at diretso nakatitig sa kanya. "Nagkamali ako," panimula niya. "Isang gabi may mga kalalakihan nag-check-in sa hotel. Ang isa sa kanila ay inasikaso ko at hinatid sa room nito. I don't know why I did that. Hindi ko naman yung ginagawa sa ibang client o mag-check-in sa hotel eh. And then this guy and I, something happened between us." Pagkwento niya habang nakayuko, pinunasan niya ang luhan tumulo. Nanatiling tahimik ang kaibigan kaya nagpatuloy siya. "Humigay ako. I gave my virginity to him na hindi ko maibigay sa ex ko, kay Mark. And then when I woke up, I was about to leave the room na makita kong pitaka nito at kinuhang ID. I saw his status, Cherry," sabi niya at muling napaluha. "And what?" tanong ng kaibigan. "He's married," sabi niya na ikinabuka ng bibig ng kaibigan, ngunit walang salitang lumalabas. Ilang minutong namutawi bago nagsalita ang kaibigan. "Daisy, my friend, you are old enough to do whatever you want, pero sana nag-ingat ka," sabi nito at lumapit ng upo sa kanya at ipinatong nito ang ulo niya sa balikat nito. "Sorry," mahinang hikbi niya. "Shh, don't be sorry. Nadala ka lang and next time you should be careful. At hindi mo naman alam na ganoon, nakasal siya," sabi ng kaibigan. Tumango siya. "Kaya bakit ka nag-resign sa trabaho? Ano na lang masasabi ni na tita sa'yo? Ginusto mong humiwalay sa kanila dahil gusto mong maging independent pero umalis ka sa trabaho mo." "I'll find another job," mabilis niyang sabi at pinahid ang luha. "Bakit ayaw mo na doon?" tanong ng kaibigan. "Baka balikan niya ako. Natatakot ako na baka magalit siya at sisihin ako, sugurin ako ng asawa niya." May bahid ng pangamba niyang sabi sa kaibigan.
Ay, okay. May kaibigan ako at kailangan niya ng bagong employee sa kumpanya. Sasabihin kita sa kanya. Sabi ng kaibigan at ngumiti. Tumango naman siya at ginantihan ito ng ngiti. Thank you, sabi niya. Ikaw pa ba? Mahinang natawa ang kaibigan. So, lalabas ka na ba sa lunggamot aayusin ng sarili? You look like you have a 5 child. Nakangiwing sabi ng kaibigan na ikinangiwi din niya. What? Inis niyang tanong. I'm more beautiful than you. Hindi lang ako naligo, ginaganyan mo na ako. Dugtong niyan sabi na ikinairap ng kaibigan niya. Whatever. Sabi nito at tumayo na. Anyway, my friend, I have to go na, may date pa ako. Sabi nito sabay ngisi na ikinangiwi niya at itinaboy na ito paalis. Nang makalis ang kaibigan, ay inaamin niya na guminhawa kahit na papaano ang pakiramdam niya. She have to face it at hindi dapat siya nagtatago. Pareho naman namin ginusto. Dugtong niyan sabi sa naisip. 3 taon na nakararaan, ngunit wala pa ring balita si Axel sa dalaga. Hindi niya alam ngunit hindi niya magawang alisin sa sistema niya ang babae. Kahit ilang taon na lumipas ay ito pa rin ang nasa isip niya. Siguro ay kailangan na niyang sumuko. Minsan iniisip niya na baka nagtatago ito sa kanya kaya wala siyang lead sa babae. Bumuntong hininga siya bago inayos ang suot na formal attire. Nakasuot siya ng tuxedo at relo sa kanyang kanang pulsuhan. Wala na ibang kolorete sa katawan. Ang kasimplihan niyang iyon ay mas nagpadagdag sa kanyang kagwapuhan at lakas ng dating. Nang maayos ang lahat ay saka siya lumabas ng bahay at sumakay sa sariling kotse at nagmaneho patungo sa destinasyon. Kung hindi lang siya kailangan at inutusang magbantay ay hindi siya pupunta. Bakit ko naman gugustuhin magpunta sa lungganang ipinalit sa akin ng dati kong asawa? Napapailing niyan sabi sa sarili. Tumindig siya at pumasok sa loob. Hinarang siya ng gwardiya, ngunit pinakita lang niyang imbitasyon ay mabilis siyang pinapasok sa loob. Bro, you're here. Bati ng kaibigan na siyang kasama niya sa pag-undercover. Hindi ba halata? Sarkastikong tanong niya na tinawanan lang siya nito. Papakilala siya bilang tatakbo sa pagkagobernador. Sabi ng kaibigan at uminom ng wine. Gumisidang siya. Papakilala lang. Sabi niya. Ang tinutukoy nila ay si Felix na siyang pinalit sa kanya ng dating asawa. Bukod sa mayaman nito ay napakarami din itong koneksyon. Nagsimulang pagpapakilala at nang matapos yun ay kanya-kanyang kwentuhan ng lahat. Karamihan ay tungkol sa politiko at negosyo. Siya naman ay tahimik lang sa gilid at nagmamasid. Dumako ang tingin niya sa dating asawa na ngayon ay lumapit sa kinakasama nito. 1 taon na nakararaan ay tuluyan na silang nag-annul at napunta sa kanyang custody ng bata. Hindi siya makapapayag na mapunta ito sa babaeng pinagpalit siya sa iba. Mukha napansin ng dating asawa na may nakatingin dito kaya tumingin ito sa gawin niya. Nag-iwas siya ng tingin at sa pag-iwas niyang yun, ay dumako ang tingin niya sa babaeng tumatakbo habang nakagang. May hinahabol ito at ang sundan niya ng tingin ng hinahabol nito ay isang batang babaeng paslit na halos masubsob sa paglalakad nitong patigil-tigil na sa tingin niya ay nasa 2 taong gulang pa lamang. Baby, wait! Huwag kang tumakbo! Dinig ni Axel ang sigaw ng babae sa anak. Muli niyang ibinalik ang tingin sa dalaga nang malapitan nito ang bata. How could I forget that beautiful face? Wala sa sariling sabi niya at bahagyang naglakad palapit dito. Ngunit sinigurado niya hindi siya agad dito mapapansin. Baby, did mommy told you not to go anywhere without me? Pahinahon nitong tanong sa bata at pinantayan ito. Mommy, sorry po! Medyo mahirap at bulol na sabi ng batang babae. What the? Mommy? Mahinang bulong niya. May anak na ito. Sino nga ma? It's okay, wag nang uulitin ha? Sabi nito at kinarigang anak. Napako ang tingin ni Axel sa mag-ina. Gusto niya itong lapitan ngunit pinigilan niya ang sarili niya. Wala sinong pwedeng makaalam na kung ano mang koneksyon niya sa dalaga dahil pwede yung gamitin ng kalaban niya. Ngunit sisiguraduhin niyang hindi natatapos ang gabing ito nang hindi sila nagkakaharap at nagkakausap ng babaeng yun. Napakunutan noon niya na makitang lumapit ang babae sa kanyang dating asawa at kay Felix na asawa na nito ngayon. Pasimple siya lumapit na hindi mapapansin ng mga ito at sapat para marinig ang usapan.
Lumapit si Felix sa dalaga at hinalikan ito sa noo at ganoon din ang ginawa nito sa batang babae. Hello, sweetie. How are you? Tanong ni Felix sa batang babae. Sumimangot ito, animong di gusto ang lalaki. I'm good. Bulol na sabi ng bata habang nakanguso. Baby, smile to your uncle, huwag ganyan. Sita ng dalaga sa anak na ikinangiti niya sa hindi malamang dahilan. Good girl. Treat that asshole like the baby. Mula sa sariling sabi niya habang nakangisit nakatingin sa batang babae. Okay, sabi ng bata at nagpilit ang ngiti na uwi sa pagniwi. Mahina siya natawa at lumayo sa mga ito dahil baka mapansin siya. May saltik pa man din yung lalaking yon, baka makuha nito ang lahat ng atensyon ng ibang tao sa pagtawag nito sa kanya kung makita siya nito sakali. 10:00 na ng gabi, na mapansin niyang palabasan ng venue ang dalaga habang buhat nitong anak matapos magpaalam kay Felix na siya palang kapatid nito. Nagpunta ito sa parking lot at sinakay ang natutulog na bata sa backseat at umikot para magtungo sa driver's seat. Mabilis siyang sumakay sa sariling sasakyan at sinundan si Daisy. Ilang minuto niya itong sinusundan at lumiko ito at huminto sa isang condominium. Pumasok ito sa loob habang karga ang anak. Mabilis naman siyang sumunod nang hindi siya napapansin ng dalaga. Nang makarating sa floor ng unit nito at pumasok sa loob, ay sakto naman na iwan itong nakabukas ang pinto dahil siguro buhat ang anak. Kinuha niyang pagkakataon na yon para pumasok sa loob. Dahil siguro sa pagod at dahil sleeping time na rin ang anak niya, ay nakatulog na ito sa bisig niya kaya inuwi na rin niya. Umuwi sila ng bansa dahil ipapakilala ang kanyang kuya bilang tatakbong gobernador. Pagkalipas ng 3 taon, ay muli siya nakabalik sa bansang Pilipinas. Nang maihiga ni Daisy ang anak sa kanilang silid, ay saka siya lumabas para balikan ang pinto ng unit niya at isara. Ngunit halos mapaigtad siya sa gulat at parang binuhusan ng malamig na tubig habang nakatingin sa taong nasa harapan niya na prenteng nakaupo sa single sofa na animong isang hari. Nice to see you again, Daisy. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Malamig na boses itong sabi. Axel. Mahinang bulalas niya at napaatras ng isang hakbang. Labis ang kaba na nararamdaman niya. Still remember me? Tanong nito at bahagyang umisi. Tahimik siyang tumango. Darating at darating pa rin talaga ang araw na kailangan niyang harapin ang kinatatakutan niya at ito na yon. I've been looking for you. 3 taon akong naghintay at naghanap sa'yo pero wala. Seryoso pa rin sabi nito. Napayuko na lang siya dahil hindi niya kayang salubungin ang kulay tsokolate nitong mga mata para siyang nahihipnotismo nito. Wala ako dito. Matipid niyang sagot. Are you hiding from me? Tanong nito na nagtatagis ang bagang. Tahimik ulit siyang tumango. Mabuti na lang at tulog ang anak niya. Paniguradong mahimbing ang tulog noon. Sana lang ay huwag itong magising habang nandito si Axel. Pwede bang umalis ka na? Lakas loob niyang sabi dito. Nilingon niya ang pinto ng unit at nakasara na ito. Rinig niya ang malamig nitong tawa kaya bumalik ang tingin niya dito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo nasasagot ang mga tanong ko. Bakit ka umalis pagkatapos nun? Bakit hindi ka na ulit nagpakita at bakit mo ako tinaguan? Sunod-sunod ditong tanong sa kanya. Malalim siyang bumuntong hininga. Wala akong sasagutin kaya umalis ka na. Sabi niya. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya maging kapit. Napalunok siya nang tumayo ito at naglakad palapit sa kanya na siyang ikinatras niya. Ngunit patuloy ito sa paglapit at siya'y patuloy sa pag-atras hanggang sa napasandal siya sa nakasaradong pinto. I told you, hindi ako aalis hanggat hindi mo ko sinasagot. Seryosong sabi nito na ikinalunok niya. Umalis ako dahil natakot ako. Mababang boses sa sabi niya, sapat para marinig nito. Why? Bakit ka natakot? Tanong ni Axel. Doon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang tingin nito. Pagak siyang natawa. Bakit? Dahil kasal ka. Dahil may asawa ka't pumatol ako sa'yo. Hysterical niyan sabi. I saw your ID and it says that you are married. Dugtong niya. Natigilan nito't napatitig sa kanya. Kalaunan ay ngumisi. You should wait me to wake up that time para nalaman mo sana ang totoo. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan niyang tanong.
I'm not married anymore. Nang gabing may mangyari sa atin, I no longer have a wife. Sabi nito sa seryosong boses. Okay. Seryoso rin yan sabi. Nakahinga siya sa narinig nito, ngunit hindi dapat naririnig ang lalaki. Now that you have my answer, pwede ka nang umalis. Yeah, yan muna sa ngayon ang tanong ko. I'll be back and you will answer my other questions. Malamig na sabi nito sabay tingin sa pintong nilabasan niya kanina kung nasa ng kwarto niya at ng anak. Kumabog na malakas ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Hanggang sa tuluyan na itong makalabas ng unit ay tulala siya. Nakita siya nito. Nakita ni Axel ang anak niya. He saw her. Mahinang sabi niya sa sarili. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa pouch na nasa sofa at hinanap ang numero ng kaibigan. Ilang ring lang ay sumagot na ito. Hey, Daisy! Sabi ng kaibigan sa kabilang linya. Halatang kagigising dahil sa boses nito. I'm in trouble. Kagatlabing sabi niya. What? Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Cherry, ang kaibigan niya. Kadarating mo lang pero may trouble ka na agad. He found me. Nagkita tag-usap kami. I don't know why kung paano niya kami nasundan pagkalabas ko ng kwarto namin ni Aya. Nasa sofa ng lalaki naghihintay sa akin. I'm so shocked. Sabi niya at bahagyang hiningal dahil hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya kahit hindi naman na niya kaharap ang lalaki. You mean, yung lalaki matagal mong pinagtataguan? Paglilinaw ng kaibigan. Yes. Napataas ang boses niya. You're doomed, sabi ng kaibigan. Ano nangyari sa pagitan niyo? Paano kayo nag-usap? Sunod-sunod na tanong nito. He asked me bakit ako umalis at hindi na nagpakita. Nakangusong sabi niya. At sinabi ko ang totoo. Dugtong pa niya. And what? Nawala niya siyang asawa at sana hinintay ko raw siya magising para manalaman kung totoo. I don't know kung paniniwalaan ko ba siya. Sagot niya at muling inalala ang nangyari kanina. How about yung kay Aya? Nakita niya ba ang bata? Tanong ng kaibigan. Malalim siyang bumuntong hininga. I don't know, Cherry. Hindi ako sigurado kung oo pero may kutob akong baka nga nakita niyang anak ko. Ano na ngayon ang plano mo? Natahimik si Daisy dahil sa naging tanong ng kaibigan niya. Maybe to face everything? Patanong niyang sagot na pagak na natawa sa sarili. Ay, hindi ko pa alam. But one thing for sure, hindi ko ibibigay ang anak ko kung sakali. That's good. Now take a rest. Alam kong pagod ka. Sabi ng kaibigan at nagpaalam sa kanya. Nang matapos makipag-usap, ay malalim siya na pubuntong hininga ulit at pumasok sa loob ng kwarto nila ng anak. Napatingin siya sa kama kung saan nakahiga ang anak at mahimbing nang natutulog. Madalas magtanong ang anak niya sa kanya kung nasan banda din ito, ngunit ang lagi niyang sagot ay nasa work ito. Hindi niya alam kung handa na ba siya at kung kailan siya magiging handa na iharap ang anak sa ama nito. Bumalik sa kanya ang nangyari 3 taon na nakararaan. Ang nangyari sa pagitan nila na lalaki. Kung hindi siguro siya bumigay marahil walang ganito. Ngunit malaki ang parte sa kanya na hindi nagsisisi dahil nagkaroon siya ng napaka-cute at gandang anak. Nang matapos maligo, ay nagtungo siya sa walk-in closet at doon nagbihis. Ang hubog ng kanyang katawan ay ganoon pa rin sa dati, mong wala pa ring anak. Sexy at maganda pa rin ang pangangatawan niya. At kahit may mga nagkakagusto sa kanya, sa France ay wala siyang binigyan ng pansin dahil may parte sa kanya na umaasa na kapag bumalik siya, magkita silang muli na lalaki at para sa anak niya at sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Daisy dahil sa nararamdamang sunod-sunod na paghalik sa kanyang pisngi ng kung sino. At nang magising ay bumungad sa kanya ang batang babae na malawak na nakangiti ngayon sa kanya. Mommy! Bungad nito. Good morning po! Bulol na sabi nito na mahina niyang ikinatawa at niyakap ang anak. Good morning, baby! Sabi niya at pinaulanan ito ng halik sa buong mukha. Tawa lang ito ng tawa. How's your sleep? Tanong niya nang tumigil sa sariling ginagawa sa anak. So good, mommy! Sabi nito at nag-thumbs up pa. Natawa na lang siya. Anong breakfast want mo? Tanong niya. Saglit itong nag-isip. Inilagay pa nitong hintuturo sa baba, mo nag-iisip ng malalim. Mommy, I want pancake.
Hirap na sabi nito dahil hindi pa gaano mabigkas ng tama ang mga salita. Napangiti siya tumango. Pancake will do. Ano pa, baby? Tanong niya sa anak. Milk, mommy. Sabi nito, tumango ulit siya at kinarga ang anak. Sabay silang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Pinaupo niyang anak sa stool chair na sigurado siyang hindi mahuhulog ang anak. Nagsimula siyang gawin ang request ng anak at nang matapos ay pinakainan niya ito. Magana namang kumain ng anak. Mommy, saan po tayo punta? Inosenteng tanong ng anak. To your grandparents. Sabi niya at gumiti. Really po? Mamimit ko na sila? Tanong nito na may pagnining ng mga mata. Yes, baby. Sabi niya. Hindi kasi bumisita ang mga ito nang nasa France siya. At nang ipakilala naman ng kuya niya kagabi bilang tatakbo sa pagkagobernador, ay hindi rin nagpunta mga magulang nila. Hinayaan niya ang anak na manood ng TV habang siya ay nasa CR at naliligo. Nagbihis lang siya ng simpleng dress na humahapit sa kanyang katawan at nang handa na ay sa kanya binalikan ng anak. Let's go na. Aya niya sa anak at kinarga ito. Inabot sila ng 30 minutes sa biyahe bago makarating sa mansyon ng kanyang mga magulang. Andito na tayo. Nakangiting anunsyo niya sa anak at lumabas ng sasakyan. Saka siya umikot at kinuhang anak sa backseat. Mommy, will they like me? Nakangusong tanong nito. Ang mataba nitong pisngi ay bahagyang namumula. Yes, baby, they will surely like you. Sabi niya at hinalikan ng anak sa pisngi. Saka sila pumasok sa loob ng bahay. Good morning po, Ma'am Daisy. Bati ng kasambahay. Galing siya sa mayamang pamilya, ngunit dahil gusto niya maging independent, ay humiwalay siya ng tirahan at naghanap ng trabaho. At dahil sa kagustuhan tumayo sa sariling paa, at heto, nagkaroon ng bunga at may anak na siya. Where's mom? Tanong niya sa kasambahay. Nakausap na niya ang ina kahapon pa tungkol sa pagbisita niya kasamang anak at masayang-masaya naman ito dahil makikita na nito ang apo. I'm here! Sabi ng kusino mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nakita niyang ina sa hagdan na ngayoy pababa na. Hinintay niyang makalapit ito at niyakap. Bumaba ang tingin nito sa anak niyang nasa tabi niya at tahimik na nakatingin sa kanila ng kanyang ina. Ma'am, bati niya. This is Aya, ang anak ko. Dugtong niya. Umupo ito at pinantay ang anak niya. Hello, little girl. I'm your Lola. Nakangiting sabi ng ina niya. Hello din po. Nakangiti ring tugon ng anak niya kahit nahihiya. Kinuha ng ina niya ang anak at pinaupo sa leather na sofa ng kanilang mansyon at doon nakipagkwentuhan sa anak niya. Nakatitig siya sa dalawa. Bigla kasing iniwan siya ng mga ito at para bang hindi siya nakikita. Ma'am, hello, I'm here. Sarkastiko niyan sabi sa ina. Sabay naman lumingon na maglola sa kanya. So, we're busy. Sabi ng ina niya na ikinailing na lang niya saka nagtungo sa kusina para maghanap ng makakain dahil nagugutom ulit siya. Ang kuya niyan si Felix at ang bago nitong asawa ay dito rin naninirahan sa mansyon. Ngunit wala ang mga ito dito dahil abala sa negosyo at nalalapit na eleksyon. Kahit 3 taon na nakalipas, parang wala pa ring pinagbago ang bahay nila. Maganda at napakagandang tignan pa rin ang kanilang mansyon. Maaliwalas at magaan sa pakiramdam tirhan. Namimiss niyang dito tumira. Nang sumapit ang hapon ay nakatulog ang anak niya. Mukha nag-enjoy at napagod ito sa mga ginawa kasama ang lola nito at mga kasambahay. At masaya siya para sa anak dahil nakikita niya itong masaya. Anak, dito na kayo matulog ng anak mo. I miss you at masaya ko nakita rin kami ng apo ko. Pakiusap ng kanyang ina. Okay, mama, ba't walang damit si Aya at wala akong gamit na dala namin? Sabi niya. I will go home at babalik din ako. Are you sure? Paninigurado ng ina. Pwedeng iutos na lang natin sa bodyguard. Suwestiyon pa nito. No need, ma'am, babalik din ako at may kukunin din kasi ako doon. Sabi niya na ikinatango ng ina. Take care of my daughter, ma'am ha. Kapag nagising sabihin niyo pong babalik din ako agad at may kinuha lang. Bilin niya. Sure, sweetie. Sabi ng ina bago siya tuluyang umalis.
Nang makauwi sa kondo ay halos magulantang siya sa naabutan. Naroon lang naman si Axel at parang haring nakaupo sa sofa. May hawak pa itong beer na galing sa ref niya. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Gulat niyan tanong. I have my ways, miss me. Ngisi nitong tanong sa kanya. Umirap lang siya at sinara ang pinto. Umalis ka na, sabi niya. Paano ko alis kung pinagsaran mo na ako? Tanong ni Axel at muling umisi bago uminom sa beer na hawak nito. Di buksan mo at umalis ka. Inis niyan sabi. Lumayas ka dito at wag mo na ulit papasukin tong kondo ko o magsusumbong ako. Banta niya. Go on. Hamon nito. I told you, magkikita pa tayo dahil may mga tanong pa ako sa'yo. Ayokong sagutin kaya umalis ka na. Sabi niya at tinalikuran nito. Naglakad siya papuntang kusina ngunit hindi pa man siya tuluyan nakakalayo sa lalaki ay may humila na sa kanyang pulusuhan. Sasagutin mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Sabi nito at hindi niya namalayang nakatayo na pala ito at kaya nang lingunin niya ito ay halos magtama ang kanilang labi. Axel, mahinang bulong niya. May sinasabi ka? Mapanuyang tanong nito bago siya sinunggaban ng halik sa labi at para bang may sariling buhay ang labi niya at kusa itong tumugon sa bawat halik ng lalaki sa kanya. At sa huli, namalaya na lang din ni Daisy ang sariling nakahiga sa kama at walang suot na damit habang nasa ibabaw niya si Axel. Mahinang daing niya nang tuluyang maipasok ng lalaki ang alaga nito sa loob niya hanggang sa unti-unti itong gumalaw sa ibabaw niya na mas nagpabaliw sa kanya. Muli na naman siyang bumigay sa ikalawang pagkakataon at sa iisang tao. Matapos silang gawin ang bagay na yon, ay pareho silang pagod na bumagsak sa kama at nakatulog. Nang magising si Daisy ay malalim na ang gabi. Napabalikwas siya ng bangon at napakagatlabi. Shit, hindi ako nakabalik. Mahinang sabi niya. Ang sabi niya ibabalik agad ay inabot na siya ng gabi. Napatingin siya sa lalaking katabi niya na siyang mahimbing pa ring natutulog. Kinuha niya ang cellphone na nasa bedside table at tinawagan ng ina. Mabuti na lang at gising pa ito dahil nasagot agad ito ang tawag niya. Ma'am, I'm sorry. May inasikaso lang ako kaya hindi ako nakapagsabi agad. How's my daughter? Agad yan sabi pagkasagot ng ina. You made me worried, anak. Hinahanap ka rin ng anak mo. Mabuti na lang at masyado siya nawili sa amin kaya kalaunan na hindi ka na hinanap. Go back here once you're done sa ginagawa mo. And don't worry sa maisusuot at gamit niya. Your dad, binilhan niya ang apo ng kung ano-ano. Kwento ng ina niya na siyang nakapagpangiti sa kanya. Thanks, ma'am. Anya at nang makapagpaalam ay saka siya nakahinga. Nang bumaling ang tingin niya sa katabing lalaki ay halos mahulog siya sa kama nang makitang gising na gising ito at nakatingin sa ngayon na kanyang hinaharap na hindi niya napansing. Bumaba na pala ang takip niyang kumot sa hubad na katawan. Axel! Sita niya sa lalaki. What? May nakakaloko itong ngisi nang magtanong. Huwag mo akong tignan ng ganyan, manyak. Inis niyan sabi at inayos ang kumot para takpan ang hubad ng katawan. Ngunit nakalimutan niyang iisang kumot lang ang gamit nila na pantakip sa hubad ng katawan. Dahil pilyon lalaki, idinikit nito ang binti sa hita niya. At ang kamay nito ay unti-unting gumagapang papunta sa pagitan ng kanyang hita. Oh, please. Pakiusap niya, hindi niya alam kung para saan. Kung para ba itigil o ipagpatuloy ang ginagawa nito. Ngumisi ang lalaki sa kanya at pinaghiwalay ang kanyang hita gamit ang binti nito. Pagkatapos noon ay namalaya na lamang niyang nakaibabaw na ito sa kanya at nakapasok na sa kanyang loob ang alaga nito. Mahinang halihing niya at tinanggap ang bawat paglabas-masok nito. Sana lang hindi ulit siya magsisi pagkatapos nito. Madaling araw na nang magising siya. Mahimbing ang tulog ng binata kaya dahan-dahan siyang umalis sa pagkakadaga ng braso nito sa kanyang tiyan. Tahimik siya nagpunta sa banyo para maligo at magbihis dahil nalalagkit na rin siya sa ginawa nila ng lalaki. Nang matapos maligo at magbihis ay saka siya bumalik sa kama. Nagdadalawang isip siya kung aalis na ba siya para umuwi sa kanilang mansyon at balikan ng anak o manatili dito kasama ang lalaking ito. Sa huli ay tumayo siya at kinuha ang jacket.
Handa na siya para lumabas ng pinto ng kwarto nang marinig niya ang baritono at malamig na boses ni Axel. Where do you think you're going, woman? Tatakasan mo na naman ba ako? Tanong nito. Dahan-dahan siyang humarap sa lalaki at bumungad sa kanya ang masamang tingin ng lalaki habang nakasandal sa headboard ng kama. Nawalan siya ng sasabihin. Hindi. Bumalik ka dito. Parang kulog nito na sabi kaya agad siyang lumapit sa lalaki ngunit may distansya. Hindi pa tayo tapos at may tatanong pa ako. Kaya wag mo kong tatakasan kung ayaw mong maulit ang nangyari at hindi ka makalakad ng ilang araw. Banta nito na ikinalunok niya. Tumikhim siya at nagpanggap na kunwaring naiinis. Ano ba kasing itatanong mo? Yung batang babae na kasama mo ng party at inuwi mo dito sa kondo. Who and where is she? Seryosong tanong nito sa kanya na para bang tinakasan siya ng hangin at namutla. Answer me. Ganito sabi nito nang hindi siya makasagot. Anak ko siya. Mahina ang boses niyan sabi sapat para marinig dito. At nasa mga magulang ko siya. Sinong ama? Derechahan tanong nito. Umalis ka na. Mabilis niyan sagot. Anong gagawin nito? Kukunin ang anak niya kapag nalaman nito? Hindi siya papayag. At paano kung hindi talaga ito totoong anal na? Paano ang anak niya at siya? Hindi ako aalis hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Final na sabi nito. Anak mo siya! Sigaw niya na kahit siya ay nabigla sa sarili. Masaya ka na? Anak mo siya. Nabuo siya sa isang gabing pagtatalik natin. Husang tumulo ang mga luha niya. Nang malaman kong buntis ako, umalis agad ako ng bansa para doon manatili. Dahil natatakot ako na baka kapag nakita mo ako at nalaman mo, magalit ka at hindi mo matanggap ang bata dahil may pamilya ka na. Ang lalaki naman ang natahimik habang nakatitig sa kanya. No, hindi ganyan. Paos na boses nito ang sabi. Ang malamig na emosyon ay para ba naglaho bigla. Ganun yun. Hindi tayo magkakilala pero may nangyari na buntis mo ko. Ano sa tingin mo ang isipin ko lalo na't may pamilya ka? Hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit habang sinasabi sa ating dalawa nang gawin natin yun. Ay ikaw lang ang lasing samantalang ako ay nagpadala sa tukso. Maling-mali yun. Sandali silang natahimik hanggang sa magsalitang muli ang lalaki. I didn't regret what happened. Wala akong pinagsisihan dahil kahit lasing ako, alam ko na ginusto ko yun at hindi lang yung dala ng kalasingan. Sabi nito na nagpatigil sa kanya sa pag-iyak. Matagal kitang hinintay at sumubok hanapin ka, ngunit bigo ako. You made me crazy. Dugtong nitong sabi. Bakit? At tanging lumabas sa bibig niya. Hindi ko rin alam. Basta nakita ko na lang sarili ko naghihintay at naghahanap sa'yo. Sabi nito, ginawa niya lahat para maging malinis ang record niya at mga information tungkol sa kanya dahil na rin sa tulong ng kaibigan niya. Natahimik siya at nawala ng sasabihin at para bang pinoproseso pa lang ng utak niya mga sinasabi nito. Daisy, I want to meet our child. Gusto ko siyang makilala at makita. Marahan itong sabi sa kanya. Napalunok siya habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi mo naman siguro ilalayo sa akin ang anak ko, di ba? Natin. Pagtatama nito. Hindi ko gagawin yun basta hayaan mo akong makilala siya at magkaroon ng oras kasama siya. 3 taon ako nawala sa akin na makasamang anak ko. Hindi man nanunumbat ang pananalita, ngunit sapat na ang sinabi nito para makaparamdam siya ng guilty. Siguro tama na ang 3 taon na pagtatago niya dahil karapatan din ni Axel at ng anak nila na malaman at makilala nito ang tunay na ama. Nang matapos ang pag-uusap nila ng masinsinan ay saka na naligo si Axel at ibinalik nito ang hinubad na suot kagabi. Aalis ka na? Tanong niya rito nang makalabas ang banyo. Bakit? Tanong nito pabalik. Aalis din kasi ako para sunduin ang anak ko. Natin pala. Mabilis niyan sabi. Gusto mo bang dito na muna mag-lunch mamaya? Yes. Mabilis sa sagot ito. Ngumiti siya tumango. Okay, good. Sabi niya. Aalis na ako. Paalam nito sa kanya. Tumango lang siya tipid ng ngumiti. Akmang lalabas na ito nang pigilan niya ito. Saglit lang. Sabi niya na ikinatingin ni Axel sa kanya nang may nagtatanong na tingin.
Totoo ba na wala ka ng asawa? Paano? Alanganin at medyo nahihiyang tanong niya. Kanina pa talaga niya yun gustong itanong. Annulled na kami. Simpleng sagot ni Axel na para bang wala lang. Okay, alis ka na. Nakangiting sabi niya. Nagtataka man ay hindi na nagsalita ang lalaki at tumangulang bago tuluyang lumabas ng kwarto. Iiglip na lang muna siya at pag nag-umaga na ay saka na lang niya susunduin ang anak. Ayaw naman kasi niyang istorbohin ito sa pagtulog. Hindi may paliwanag ni Daisy ang nararamdaman ngunit nakaginhawa siya dahil sa pag-uusap nila. Para bang kinikiliti ang puso niya at ang sigurado niya ay masaya siya. Nang magising siya ay 6:00 na. Muli niya sinuot ang jacket at kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas ng kondo. Nang makarating sa kanilang mansyon, naabutan niyang anak na nasa living room habang umiiyak at pinapatahan ng kanyang ina. Mabilis siyang lumapit sa anak at kinaragas saka pinaupo sa kanyang hita. Hey baby, tahan na. Alo niya sa anak. Stop crying, tahan na, nandito na si Mommy. Sabi niya sa anak. Mommy! Umiiyak pa ring sabi nito at bahagyang sumisinok. Baby, tahan na, nandito na ako. Shh! Puno ng pag-aalala niyan sabi at niyakap na mahigpit ang anak at hinahalik-halikan ito. Ma'am, water. Sabi niya sa ina na nag-aalala ring nakatingin sa kanila ng anak niya. Yeah, here. Sabi nito at inabot ang isang basong tubig na galing sa kasambahay. Marahang pinainom ng tubig ang anak at muling ibinalik ang baso ng tubig sa ina. Medyo kumalmang anak niya. Baby, sorry na, hindi na aalis si Mommy. Hingi niya ng tawad at paulit-ulit na hinalikan ng anak sa tuktok ng ulo nito habang hinahaplos ang buhok nito. Pagkagising niya, hinahanap ka at umiiyak bigla nang hindi ka mahanap. Sabi sa kanya ng ina. Napakagatlabi siya dahil sa katangahang nagawa. Dapat ay maaga niyang pinuntahan ng anak. Ibinalik niya ang atensyon sa anak na nanatiling nakasandal sa kanyang dibdib. Baby, what breakfast do you want? Ipagluluto kita. Tanong niya na may halong tuwa para sana makuha ang atensyon nito. Ngunit yumakap lang ang anak niya sa kanya at hindi sumagot. Napabuntong hininga na lang siya at niyakap ang anak. Marahan niya ring hinaplos-haplos sa likod dito. Baby, tawag niya kalaunan sa anak. May surprise si Mommy sa'yo kapag nakauwi na tayo. Doon lang nag-angat ang tingin ng anak niya. Ano yun, Mommy? Sumingot-singhot at tanong nito. Ang mataba niyang pisngi ay namumula at gaon din na matangos itong ilong. Kumain muna tayo ng breakfast, okay ba yon? Nakangiting tanong niya na ikinatango ng anak niya. Tumayo siya kargang anak at nakasunod naman sa kanyang ina papunta sa hapagkainan. Naroon ang kanyang ama at kuya kasama ang bago nitong asawa. Lumapit siya sa ama at hinalikan ito sa pisngi. Nice to see you again, Dad. Sabi niya. Ngumiti ang ama. Good morning, sweetheart. And to you, little one. Sabi nito at ginitian ang anak niya. Umupo na siya sa pwesto habang nakakalong ang anak niya sa kanya. Dahil nakasandal naman sa kanyang dibdib ang anak, malaya niyang naikikilos ang dalawang kamay para ipaghain ang anak ng agahan nito. Sinubuan din niya ito at paminsan-minsang kumakain. How about you, Felix? Kailan kayo magkakanak ni Myla? Tanong ng ama nila sa kanyang kuya. Natawa ang kanyang kuya at napatingin sa asawa nito. Malapit na, Dad. Tugon ng kuya niya at bahagyang natawa. Nang mapatingin siya sa asawa nito, ay halata dito ang peking pagkakangiti. Nang matapos silang mag-agahan, ay nagpaalam na siya sa pamilya. Bumalik ulit kayo dito, ha? Sabi ng ina at hinalikan siya sa pisngi, ganun din ang anak niya. Bye, Lola! Sabi ng anak niya at bahagyang niyakap ang lola nito na ikinangiti niya. Bye, Lolo! Sabi nito at niyakap ang lolo nito. Umalis na ang kuya niya at asawa nito kaya hindi na sila nakapagpaalam dito. Sumakay na sila ng sasakyan at nagmaneho na siya pauwi. Kailangan pa niya maghanda para sa lunch nila. Mommy, where's your surprise for me? Sabi ng anak niya. Sa lunch pa, baby. Wait lang ikaw, ha? Nakangiting sabi niya sa anak. Agad naman tumango ang anak at ngumiti. Thank you, Mommy! Sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti na lang siya. Go na sa living room.
Switch ng TV. Watch na ikaw while mommy is preparing. Sabi niya sa anak, mabilis naman itong tumango at kahit hindi tuwid ang paglalakad, ay nagmamadali ito palabas ng kwarto nila at nagtungo sa sala para manood. Natawa na lang siya sa kakulitan ng anak. Mabilis itong matuto, maglakad at magsalita. Napatingin siya sa orasan at 9:00 na. Itinali niya ang buhok at nagtungo sa kusina. Naabutan pa niya ang anak na masayang nanonood, sinasabayan pa nito ang theme song ni Dora. Inihanda na niya ang mga lulutuin. Mas masarap kasi ang lutong bahay kesa sa labas. Kapag lutong bahay may kasamang pagmamahal niya para sa taong nilulutuan. Napangiti siya sa naisip. Nang matapos sa lahat ng ginagawa ay saktong 11:30 na. Iniwan muna niya pansamantala ang mga niluto matapos ilipat sa lagayan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng silid para mag-half bath at magbihis. Amoy pawis sa kasi siya at iyon ang nasa pakiramdam niya. Isang cream satin dress ang sinuot niya at inayos ang pagkakaba ng kanyang buhok. Pagkatapos ay lumabas na siya. Pinuntahan niya ang anak sa sala na ngayon ay nakatulog na. Pinatay niya ang TV at marahang ginising ang anak. "Bibi, gising na," sabi niya sa anak at marahan itong tinampik. Ngumiti siya na magmulat ito ng mga mata. "Get up na. Gusto mo bang magbihis ng damit?" Tanong niya. "No, Mommy, I want this. Bigay ni Lola at Lolo." Sabi nito at kinusot ang mga mata. Napaka-cute nito sa suot na baby link na dress. "Okay," sabi niya at hinalikan nito sa noo. "Baby, I want you to listen to me." Nakatutok ang anak niya sa kanya dahil sa sinabi niya. "May darating tayong bisita and he's my surprise for you." Nakangiting sabi niya. Namilog ang mga mata ng anak niya at akmang magsasalita nang may mag-doorbell. Sa kanilang unit. Nginitian niya ang anak at inayos sa pagkakaupo sa sofa bago tumayo at tinungo ang pinto ng condo unit nila at pinagbuksan ng taong nasa labas. Ngumiti siya na makita kung sino ito. "Naghihintay na siya," sabi niya. Bumulatay sa gwapong mukha nito ang kaba at pagkasabik. Mabait siya at paniguradong magugustuhan ka niyan. Ngumiti siya muli at hinayaang makapasok si Axel. "Thank you." Natigilan siya na marinig yun mula dito. "Bumabawi lang ako," sabi niya at muling ngumiti. Nauna siya naglakad pabalik sa sala. "Baby?" tawag niya sa anak. "You have a visitor." Nakangiting sabi niya. Lumipat naman ang tingin ng anak niya kay Axel. Lumapit siya sa anak at pinantayan ito. "Lagi ka nagtatanong kay mami kung nasan si daddy, right?" Tanong niya at marahing naplos ang buhok nito. Tumango naman ang anak niya. "Naiinggit ka sa mga other kids tuwing nakikita mo na may kasama silang papa. At ngayon, Bibi, hindi ka na maiinggit." Sabi niya at pinigilan ng sariling gumaralgal ang tinig. Tumikhim siya para mawala ang bumabara sa lalamunan niya. "At nasa harapan mo na siya ngayon," sabi niya at tinuro si Axel na ngayon ay nakatitig lang sa anak nila. Lumuhod si Axel at binukan 2 braso. "Baby, halika dito kay daddy." Sabi nito, sa hindi malaman dahilan, ay parang kinurot ang dibdib niya na makitang may tumulong luha galing sa mga mata ng lalaki. Tumingin sa kanyang anak, animong humihingi ng sagot niya. Ngumiti siya at tumango, at doon lang tumayo ang anak niya at lumapit sa ama nito. "Bibi, sabi mo kapag nakita mo ang daddy mo, you will hug him and tell that you love him. Pwede mo nang gawin yun, anak." Sabi niya na naging dahilan para yakapin niya si Axel at doon pumalahaw ng pag-iyak ang bata. Nag-iwas siya ng tingin at naiyak na rin. "I love you, Daddy." Sabi ng anak habang nakayakap sa ama. Dinig niya pagsinghot-singhot ito. "I love you too, my princess." Sabi ni Axel sa anak at kinarga ito habang yakap-yakap. Umalis siya ng sala at tumungo sa kusina para ihanda ang mga pagkaing niluto sa hapag. Nang matapos iayos ang lahat ay saka siya bumalik sa sala. "Guys, mamaya niyo na ipagpatuloy yan." Sabi niya na makita nagkukwentuhan ng mag-ama, sabay pa itong tumingin sa kanya at sumimangot, kaya natawa na lang siya. "Kumain muna tayo, lunchtime na." Sabi niya at nanguna sa hapagkainan. Pinaupo ni Axel ang anak sa pwesto nito at ito na rin mismo ang naglagay ng pagkain sa plato ng bata. Ito na rin ang nagpakain. Masaya siyang makita mag-ama niya na masaya. Nagsisisi siyang inilayo niyang anak sa ama nito
Ngunit hindi rin niya masisisi ang sarili dahil nadala siya ng takot. Nang matapos kumain ay siya na nagligpit. Hinayaan niya mag-ama na magbanding sa sala. Nang matapos sa gawain ay saka niya binalikan ng mag-ama. Nakatulog na ang anak nila sa bisig ni Axel. Nakatulog na siya, sabi nito sa kanya. Dalhin mo na siya sa kwarto, sabi niya at binuksan ang kwarto nila mag-ina. Tumayo si Axel karga ang anak at sumunod sa kanya sa kwarto. Ipinahiga nito ang anak sa kama at kinumutan matapos maayos ang pagkakahiga nito. Sabay sila lumabas ang kwarto at nagtungo sa sala. Thank you. Dinig niya sabi ni Axel dahilan para mapatingin siya dito. Salamat kasi binigyan mo ko ng pagkakataong makilala at makasama ang anak natin. Sabi nito at nagulat siya sa sunod itong ginawa dahil hinigit siya nito at niyakap. Wala siya nagawa kundi yakapin ito pabalik. Mabilis sa lumipas sa mga linggo. Madalas ay kasama nilang matulog si Axel. Alam niyang masayang anak niya at ganoon din ang ama nito. Masaya siya nakikitang masayang mag-ama niya. Madalas ding dalhin ni Axel ang anak sa unang asawa at naging malapit ang anak nito at ang anak niya. Wala namang problema sa kanya dahil mabait ang bata at magaan ang loob niya dito. Naalimpungatan mula sa pagkakatulog si Daisy nang maramdaman niyang may humalik sa kanya noo at hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay bumungad sa kanya si Axel. Nang makita nitong gising siya ay mabilis siya nitong ninakawan ng halik na ikinamilog ng mga mata niya. Masama niya itong tinignan bago bumangon. Isa pang ulit mo, tatamaan ka sa akin. Banta niya. Kumain ka na ba? Tanong niya. Umiling ito sa kanya. Halika't sumunod ka sa akin. Sabi niya at nanguna lumabas ang kwarto, mahimbing ang tulog ng anak niya. Ininit niyang tirang ulam at kanin. Pagkatapos ay inihanda niya ito sa hapag. Kumain ka na. Sabi niya sa lalaki na nanatiling nakatitig sa kanya na kanina pa siyang pinapanood sa bawat kilos niya. Akmang magsasalita pa siya nang hapitin nito ang bewang niya palapit dito dahilan para magdikit ang kanilang katawan. Kumain ka na. Ulit niya at nag-iwas ng tingin. Will you let me eat you? Paos na boses itong sabi. Tumikim siya dahil parang may bumara sa lalamunan niya. Hinampas niya ito sa dibdib. Manahimik ka. Kumain ka na nga dyan. Sabi niya tinulak ito para makawala siya. Ngunit nagulat siya na masigpitan nito ang pagkakalapit sa kanya at mabilis siya nitong hinalikan sa mga labi. Handa na siyang singhalan ito nang mabilis itong umupo sa upuan para magsimulang kumain. Umupo siya sa katapat itong upuan. Alam na ng mga magulang ko na kasama ko ng ama ng anak ko. Gusto ka nilang imbitahan sa mansyon. Siyempre kasama mo kami ni Aya. Sabi niya habang nakabantay sa lalaki. Halos iluwa nito ang kinain ngunit agad ding ninuya at uminom. What? Gulat nitong tanong. Bukas daw ng gabi. Sabi niya at gumiti. Mabilis na lumipas sa mga oras hanggang sa mag-umaga at ang buong araw ay parang dumaan lang at sumapit ang gabi. 6:00 pa lang ay nasa kondo na si Axel. Sakto ring nabihisa na niya ang anak at maliligo na siya. Ikaw muna bahala kay Aya, maliligo lang ako. Mabilis niyang sabi at tumakbo papuntang CR para maligo. Saglit lang yon at nagbihis ng kulay gatas sa trouser at kulay brown na tank top. Let's go? Masiglang sabi niya matapos magsuklay. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos dahil sa bahay lang naman nila sila pupunta. Saglit na napatitig sa kanya si Axel na siyang initian lang niya. Nang makarating sila sa mansyon, ay dama niya ang kaba ni Axel dahil sa panlalamig ng kamay nito. Relax, sabi niya. Akmang papasok na sila sa loob ay pinigilan siya ni Axel kaya napahinto siya. Your brother's wife is my ex-wife. Sabi nito na ikinatahimik niya bago tumango. Nang makarating sila sa dining ay kumpletong pamilya niya. Kasama na doon ang bagong asawa ng kuya niya. Nakaramdam siya ng sakit at hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng kuya ni Daisy. Pag-apak pa lamang ng paa nila sa dining at dumakong tingin ng kuya niya kay Axel ay sumama agad ang itsura nito. Inimbitahan ako. Casual na sagot ni Axel na ikinakagat naman ng labi niya. Nagtataka ang mga magulang niya ngunit nanatiling tahimik. Lumayas ka dito kung ayaw mong ipasundo kita sa mga gwardya.
Galit na sabi ng kuya niya at napansin niyang tingin ng asawa nito kay Axel. Nirapan niya ang babae at tumikip. Kuya, huwag sa harapan ng anak ko. Madiin niyang sabi. Masama siyang tinignan ng kapatid na siyang pinantayan niya ng tingin. Pinagpapasalamat ni Daisy na kinuha ng kanyang ina sa kanyang bisig ang kanyang anak at nilayo sa kanila. Stop it, Felix. What's your problem? Parang kulog na tanong ng kanyang ama. Huwag mong tratuhin ng ganyan ang bisita natin. Dad, siya ang dating asawa ng asawa ko. Hysterical na sagot ng kuya niya na siyang ikinayuko niya. Look, I'm not here because of the past. Nandito ako para sa pamilya ko. For Daisy and Aya. Seryosong sabi nito at tumingin sa ama niya. Good evening, sir. I'm General Richard Fernandez. I'm here for your daughter. I'm asking for your approval because I want to court her. Wala man siyang alam na sa nararamdaman ko para sa kanya. Seryoso pa rin itong sabi na ikinabigla niya. May I excuse your daughter, sir? Sabi nito at basta na lang siyang hinila sa kung saan. Nakarating sila sa garden ng kanilang bahay. Ano yun, Axel? Naguguluhang tanong niya. I'm confessing my feelings. Pinaparamdam ko sa'yo pero parang manhid. Dahil ayokong umasa. Mabilis niyan sabi. Then now, sasabihin ko na. I like you and I love you. Hindi kita hihintayin at hahanapin kung wala akong gusto sa'yo. And then when I found you, bawat araw na kasama kita'y minamahal kita. Pag-amin nito at marang hinapit ang bewang niya at hinalikan siya sa labi. Hindi niya namalayan ang luhan tumulo mula sa mga mata niya. Natakot ako na baka maging kabit mo ko noon kaya ako umalis. Gusto kita noong gabi pa lang na yun. At kahit na lumipas ng 3 taon, ikaw pa rin ang gusto ko at kagaya ng nararamdaman mo para sa akin. Mahal na rin kita. Pag-amin niya ng totoong nararamdaman. Dahil sa sinabi niya, ay mabilis siya nitong siniil ng halik sa labi na siyang tinugon naman niya ng buong puso. Natutunan niyang harapin kung ano man ang kinatatakutan at ngayon naging maayos ang relasyon nila ni Axel. At ang matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng masaya at buong pamilya ay matutupad na. 1 taon na pala ang lumipas. Marami na nangyari. Nakakalungkot pa rin ang pagkawala ni Kuya Felix. Malungkot na pahayag ni Daisy. Alam ko masakit para sa'yo, but at least, nahuli nang may gawa nun sa kanya. Komento ni Axel at umakbay sa kanya. Minsan, kailangan nating harapin kung ano man ang kinatatakutan upang tunay na malaman ang kasagutan. Dahil parte lang ito ng pagsubok patungo sa kasiyahan at magandang hinaharap. Sa 1 taong lumipas, ay ikinasal si Axel at Daisy at naging masayang pagsasama nila bilang mag-asawa at may 1 anak kasama ng anak ni Axel sa unang asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Ako si Axel.